Ang mga share, ang mga magbabahagi, ang mga magdarasal, mula po sa San Ildefonso Parish sa Makati. So, maraming salamat po sa inyo at bago po tayo magpatuloy at magsimula, ah, balikan po natin yung mga naging exposition po, 'yan, ni Father Ado last time po sa ating, ebanghelyo nung nakaraang pong linggo. So, para po sa ating recap, narito po si Sister Melen Caraballo, ayan. Magandang gabi po, Sister Melen. Andito na po ba kayo? Ayan. Ayan, Kuya Elson, andiyan po ba si Sister Malen? Surgery, wala pa po. Wala pa po. Sige po, kung darating man po siya, okey lang po yun, Father, balikan na lang po natin. Pero para magpatuloy po tayo at ayun po, okey lang po na simulan na lang po muna natin na sa ating panalangin na lang po. So, Kuya Elson, napangungunahan po ni Brother Elson, ayan po. So Okay na po. So, yes po. magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig sa ating sa Facebook at sa Zoom. Tayo po manalangin. Ilagay po natin ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and kindle the fire of your love, send forth your Spirit, O Lord, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. God our Father, pour out the gift of your Holy Spirit in the world. You send the Spirit in your church to begin the teaching of the gospel. Now let the Spirit continue to work in the world through the hearts of all who believe through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Brother Elson. Sorry po nakalimutan ko po sabihin kanina, ito pong ating session po ngayon dahil kakailanganin pa po natin ng isa pa pong sharer. Kung meron man pong, kasama po namin dito sa sa Zoom po na mai-inspire na mag-share po sa babasahin po nating ebanghelyo mamaya, puwede niyo po ako i-message o kaya mag-open po ng camera kung gusto niyo pong bahagi after po ng first sharer po natin. So ngayon po, hingin po natin tawagin po natin ang Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina,
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Para po sa pagbabasa ng mabuting balita ngayong darating na linggo, nandito po ba si Sister Amalia Sapanta po? Or Brother Elson, wala rin po ba si Sister Amalia? Wala pa, Sister Tere. Ako Si na lang po Sister, magbasa. sige po. Maraming salamat po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin. Lagi at huwag manghinawa sa isang lungsod. Wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon, may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat po Kuya Elson. Patuloy po tayong magnilay. Gamit po ang itong awitin po na ito. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat
siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus, manalig ka. Ayan po. So, chineck ko po yung ating attendance. Ayan, Sister Melen, ayan siya po yung naka-assign po kanina sa ating summary for last week's reflection. Okay na po ba kayo, Sister Melen? Para po magbahagi po. Yes, sister. Ako po ba Okay yung po. huli na? Nahuli po ba ako? Yes po, or okay lang po. Puwede pa po. May street mass po kami kasi Okay lang po. tinapos ko lang. Okay po. Ah, okay na, sister? Sister Yes Tip. po. Yes po. Lagom ng mga pagninilay at pagbabahagi ni Father Ado. Ito ay tungkol dun sa pagbasa at ebanghelyo noong 28th Sunday in Ordinary Time mula sa Hari at sa San Lucas. Ang ketong ay isang sakit na kinatatakutan ng mga tao dahil para sa mga ketongin ay sila ay pinalalayo at pinatitira sa labas ng bayan. Umiiwas sa tao, gumagamit ng batingting o bell para palayuin ang mga tao sa kanila. Ang ketong ay tinitingnan na manifestasyon ng kasalanang lihim. Tulad ng ketong na nagsisimula sa maliit na butlig sa balat, ito'y maliit pa tulad ng kasalanan. Sa pagkalat ng ketong, ito'y sumisira sa balat at ito po'y dagdag mo, malalambot na buton sa ilong, tainga, at gayon din, ang kasalanan ay nagsisimula sa maliit na maling gawa hanggang nakakasanayan at nagwawakas sa kasiraan ng tao, pagkawasak ng buhay ng tao, dahilan na paglayo sa Panginoon. Sa Ebanghelyo, ang 10 ketongin ay nanawagan kay Jesus. Ito ang kanilang sabi. Sa in English, Jesus, Son of God, have mercy on us, sinners. Walang ginawa ang Panginoon, nagsalita lang siya. Pinapunta niya ang mga ketongin sa mga saserdote, mga pari sa templo ng Jerusalem. Sila ang magsusuri kung tunay ngang magaling na ang mga may sakit o yung 10 ketongin. Isa lamang sa 10 ketongin ang nagbalik sa Panginoon upang magpuri at magpasalamat. Bagamat hindi niya alam, si Jesus ang pinakamataas na pari sa orden ni Melchizedek. Para sa isang ketongin na ito, wala siyang karapatan mapagaling. Isa siyang kasing Samaritano. Kaya't siya ay nagpuri at nagpasalamat sa regalo ng Panginoon. Ang siyam naman na mga ketongin ay hindi bumalik dahil sa tingin nila ay karapatan nilang pagalingin sila na dahil sila ay mga Hudyo. Hinihintay ni Jesus na magpuri at magpasalamat ang tao sa Kanya sa lahat ng biyayang natatanggap. Ang ketonging pinagaling ay nagpuri at nagpasalamat
At dahil siya'y gumaling, ang katawan niya, pati ang kanyang espiritu. Ang siyam na hindi bumalik, ay gumaling lamang ang katawan sa sakit. Ang taong marunong magpasalamat ay maliwanag ang mukha. Ang tao namang laging negatibo ang isip ay madilim ang pananaw. Araw-araw ay lagi tayong magpasalamat sa Diyos na lumikha at nagbigay sa atin ng biyaya. Ito lamang po. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Sister Melen. Ayan. So, muli po kanina dahil po, ayan, kulang po ng isang sharer po. So, ang una po nating sharer sa gabing po ito ay si Brother Benjamin Soliveres. Ayan. Ayan, brother, ready na po ba kayo? Hello po, brother. Ayan. Magandang gabi po. I-unmute lang po namin kayo, ha? May nakikita po ba kayong click po to unmute? Ayan po. Ay, sandali lang po, brother. Nakamute pa po kayo. Ayan. Ni-request ko na po kayo na mag-unmute. Pa-click na lang po yung nasa screen niyo po. Ayan po, ayan. Yan po. Ayan. Magandang gabi po, Brother Benjamin. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ako pong naatasan na magbahagi ngayon tungkol sa Ebanghelyo para sa linggo. Ito'y tungkol sa pananalangin na matyaga o sa utos ng Panginoon, manalangin ng walang humpay. Noong araw, wala akong tiyaga manalangin, palibasa. Hindi ko pa masyadong kilala ang Panginoon. Mga memorize lang ang dasal noon, tinuro sa akin ng nanay ko, Angelos, yun, magsimba, at inabot ko pa yung mga misa na Latin. Sa Ebanghelyo, may karanasan din akong matyagang nanalangin nang makilala ko ng Panginoon dito sa pag-aaral ng Biblia sa Bible Study Group ng San Ildefonso. 2 taon kami nag-aral noon nung pandemic at ngayon kami na mga nagtuturo din para sa ibang mga parishioners. At natutunan ko na rin na matyagang nanalangin at ipinagkaloob naman sa akin ng Panginoon. Dati kasi sa lumang buhay ko, ako'y may mga bisyo at nagsisimba lang noon kung may nag-aakay sa akin. At kuripot kung magkano lang gusto kong ibigay o kung magkano lang ang bariya ko, iyon lamang. So, iyon ang buhay ko noon. Nung isang araw, nito nang paglilingkod ko na sa Panginoon, nakilala ko na siya. Nung isang araw, galing ko sa probinsya, nagpunta ko sa office namin sa San Ildefonso. Of course, may programa kaming balik-alay. So, nagbigay ako ng yung 10 times na malaki kaysa doon sa monthly kong binibigay. Sabi nga nung cashier namin, para sa isang taon na ho ba ito, Brother Ben? Sabi ko, hindi, ngayon lang yun. Kasi alam naman ng Panginoon na ako'y kumita, binigyan ako ng balato nung pamangkin kong nagbenta ng lupa. So, yun, naging generous na rin ako nang makilala ko ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon pala ay mapagmahal, pag-ibig. Ang other term ng pag-ibig ay charity.
So, may desire akong gayahin siya. Kasi sa amin, San Ildefonso, may slogan kaming taga San Ildefonso, Santo, Misyonero, tagapangalaga ng kalikasan. So, iyan ang buhay ko ngayon. No? Sa ngayon, ang isa sa matyaga kong panalangin ay si Mrs. ang tuhod niya masakit, no? At mayroong iba pang mga humihingi ng prayer sa probinsya. Kasi tinutugon naman talaga nila, tinutugon ng Panginoon ang mga kahilingan namin kung sinasabayan ko silang manalangin. No? Ang panalangin ko kay Mrs. sa ngayon, dahil medyo matagal na ito, mga 10 years na, parang hindi na pagtityaga ang gawa ko. Hindi na pagpupursige, kundi may kagalakan ako sa ginagawa kong ito. Nasanay na ako, lifestyle ko na ito. May joy akong ginagawa sa paggawa ko nito. Parang yung sinasabi ni San Pablo Apostol, rejoice in the Lord always. So, sa pananalangin pala ng ganyan, kahit nagtityaga, kailangan may joy na gagawin. So, sa akin, tugunin man ako o hindi, pagalingin o hindi si Mrs. Hindi na rin magbabago ang aking pagdadasal para sa kanya. Sapagkat ito'y commitment ko na para sa kanya, sapagkat mag-asawa naman kami, ang pag-ibig ng Kristiyano ay hindi naman tungkol sa damdamin, kundi it is a commitment na anumang mangyari, gagawin mo. No? Hindi ako titigil. Ito na ang aking buhay o lifestyle. Manalangin, hindi lang para sa kanya, yung mga humihingi ng panalangin, hindi ko tinatanggihan. Ang doktor sa ating gabi pwede tanggihan na maggamot. Pero sa akin, kahit hating gabi at mayroong mag-text, ay gagawin ko pa rin. Yung nasa Ebanghelyo, yung balo, ay matyagang nanalangin. At ang sabi ng Panginoon, kahit na masama yung hukom, walang ginagalang na tao, walang takot sa Diyos, ay tinugon din yung panalangin. Kaya sabi ng Panginoon, gayon din ang gagawin ng Diyos sa kanya. Ngayon, iniisip ko, baka yung balo na yon, nung tinugon ang kanyang panalangin, ay huminto na sa pagdasal. Iyon ang ayaw kong mangyari, na ako'y titigil sa pananalangin. Kahit pagalingin ang aking mga ipinapanalangin tulad ni Mrs. sa mga tao na gumagaling. Kasi kung titigil, mahirap na mahiwalay sa Panginoon. May narinig akong nagsabing, let your work be your prayer. So, yung palang ibig sabihin ng manalangin ng walang humpay, hindi naman yung maghapon na andyan ka na simba nakaluhod, kundi kung anong ginagawa, dapat sa ikaluluhati ng Panginoon. Kaya sinasabi sa 1 Corinthians 10:31, therefore, in whatever you do, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. And when we glorify God, of course, that is a prayer. Kaya sa mga ginagawa ko, ganyan na. Kahit may halaman ako rito, so yun ang ginagawa ko. Nakikita ng mga kapitbahay. So, masaya ako kahit ninanakaw yung mga oregano dito ng iba. Okay, at least siguro gumaling naman sila. At pag nagpasalamat din sa Panginoon, siguro mayroon akong pagpapala mula sa Panginoon. Kaya ayaw kong tumigil ngayon, gumaling man hindi si Mrs. Kasi yung huling verse na sinabi ng Panginoon, ito ang nakakatakot sa mga answered prayer na tumitigil na sa pagdasal, yung iba tumigil na sa paglilingkod.
nung humiling ng pagpapalang negosyo, nung binigay, tumigil na, answer prayer na. Nung gumaling may sakit, tumigil na rin. Kaya ito ang sinabi ng Panginoon, sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, may maabutan pa siyang nananampalataya sa kanya. O, kasi baka nga answered prayer na lahat, o baka naman tumalikod na lahat. Ang pagtitigil sa panalangin, yung tinamad na, tumalikod na, nawalan na ng, napagod na, at yung answered prayer, yun ang mga tumitigil. Hindi lamang yung tumatalikod, kundi tumigil. Wala nang naabutan ng pananampalataya. Kaya siguro napakahaba na noon. Yun na lamang po mga kapatid, iyon na ang buhay ko ngayon. Lifestyle is, habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, ipanalangin, yung mga humingi ng panalangin. Yung mga pinagaling na, magpuri sa Panginoon. O iyon lamang po at magandang gabi po sa inyo lahat mga minamahal na kapatid kay Kristo. Maraming salamat po, Brother Benjamin, sa inyong magandang pagbabahagi po. Ayan, so chineck ko po yung oras, so 8:28 na po. Sa tingin ko po sakto lang po. Tama po ba, Father? Or mag-ano pa po tayo ng isang share po? Kung meron Ayan, pang gustong mag-share kahit baka maikse, meron pwede pa pa po. naman. Oo, pwede Ayan, naman maikse, kahit mga 7 to 8 minutes. ayun. Baka meron po sa inyong na-inspire po dun sa ating ebanghelyo at di makakatulog kung hindi nagbahagi. Ayan, open po ang ating because ang ating floor po ngayon sa nais pong magbukas po. Ayan, pause na lang po yung inyong video at ayan, ang inyong microphone po. Meron pa po ba? Checking po. Ayan. Sister Magandang gabi po. Amanda po. Ayan, Sorry po, magandang late gabi po. kasi may street mass po. Walang problema po. Okay, dito po sa binasa nating ebanghelyo, ito po yung kahalagahan ng panalangin. Ito po yung di naman natin sasabihin pagtitiyaga, kundi talaga yung kahalagahan ng panalangin sa buhay natin. Alam po natin na ang Diyos ay hindi din nagbibingi-bingihan sa ating mga panalangin. Alam niya po lahat ang dinadasal natin at minsan tinatanong natin bakit parang hindi niya binibigay yung mga hinihiling natin sa Kanya. Maaring tilang mabagal ang Kanyang tugon, subalit tiyak na narinig niya yon at bibigyan niya ng kilos sa tamang panahon o bibigay niya sa atin sa tamang panahon. Hindi man exactly yung hinihingi natin, sa ibang paraan na mararamdaman mo na yung dinasal mo, itinugon niya. Sinabi rin dito kasi sa tulad ng balo, tayo ay inanyayahang huwag mapagod sa paglapit sa Diyos, sa mga panalangin, sa paglilingkod, katulad ng ginagawa natin dito sa ating MBA. Hindi lang dito, pati sa ating paglilingkod sa ating parokya. So, lahat ng bawat panalangin natin sa anumang aspeto sa buhay ko ngayon o sa buhay nating lahat, lagi natin siyang tinatawag at lagi tayong matyaga, magpursige na humingi ng dasal, humingi ng panalangin at sana po wag po tayong mapagod. Pagpatuloy pa lang po natin magdasal, patuloy lang po natin humingi ng panalangin sa ating Panginoon at lagi po siyang nandyan sa atin. Yun lang po. Maraming salamat po, Sister Amalia. Ayan. Ngayon po, pwede na po tayo magpatuloy po para po sa exposition po ng ating director, si Father Adosaclolo. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal na Bible Apostles, Coordinators, mga kapatid nating palaging nagmamahal sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay palaging buhay. At kung may ipinapahayag na salita ng Diyos, ito ay nagbibigay buhay sa ating buhay. Nagbibigay kahulugan. Kaya nga napakaganda na itong ating regalo. Regalo sa atin ng Diyos itong Biblical Spirituality Weekly, ngunit nagiging regalo rin. Si Abraham nga, di ba?
pinagpala siya ng Diyos upang siya rin ay maging pagpapala. No? Kaya nga napakaganda na itong ipinagkatiwala sa ating misyon ng Panginoon. No? Kaya po ipagpatuloy po natin at napakaganda ng ebanghelyo natin sapagkat dito sa ebanghelyo ni San Lucas, ang ebanghelyo ni San Lucas ay tinatawag na Gospel of Prayer. No? Dahil dito makikita natin si Jesucristo, higit sa ibang ebanghelyo, si Jesucristo ay palaging nananalangin. No? Lalo na sa mahalagang pagkakataon sa kanyang buhay. Halimbawa, nung bininyagan siya, nung siya ay nagbagong anyo, nung pinili niya yung 12 alagad, nung nasa Getsemani siya, palaging si Jesucristo ay nananalangin. No? Sa Ebanghelyo ni San Lucas din, nandito rin yung mga panalangin na nasa panalangin ng simbahan. Ito yung Magnificat, ito yung ang puso ko'y nagpupuri, ito yung nasa divine office, ito yung dinadasal ng mga pare, ng mga madre, ng mga religyoso sa anong mga laiko na may tinatawag na divine office o breviary. Andito rin yung Benedictus, ito naman yung dinadasal tuwing umaga. Ito yung Benedictus, yung nakapagsalita na si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista, at nagpahayag ng pagpupuri. Andito rin yung Nunc Dimittis, ito naman yung panalangin ni Simeon nung nakita niya na si Jesus na dinala sa templo. Ito naman ay dinadasal sa night prayer, compline, ang tawag bago matulog ang mga Kristiyano. Ito yung huli. No? Sabi kasi ni Simon, no, na Panginoon, hayaan mo nang humayo o umalis na ang iyong alagad sapagkat nakita ko na ang kaligtasan. No, kaya nga itong ebanghelyong pinagninilayan natin ay pagtuturo rin patungkol sa panalangin. O halimbawa si Jesus sa Luke chapter 11 ay nagturo ng panalangin at ito yung Ama namin. At ito naman ay pagtuturo rin sa panalangin at mahalaga yung sinabi niya rito. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa pagtuturo sa panalangin ay dapat daw na laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. No, dalawang mahalagang bagay sa ebanghelyong ito, palaging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Anong ibig sabihin nito? Yung taong nananalangin at namamag-asa ay hindi tumitigil sa panalangin. Kaya nga ibinigay niya itong talinghaga na ito na sa isang nayon ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa kapwa niya tao. At sa lungsod dun na iyon ay merong isang balon na palaging pumupunta sa hukom at nakikiusap na bigyang katarungan yung kanyang usapin o yung meron siyang asunto, problema o suliranin na inilalapit sa hukom. Ngayon may mga nag-aral netong ebanghelyong ito at of course ang kailangan dito ay puntahan yung kultura ng mga Hudyo. No, nung panahon ni Jesucristo, ang mga hukuman ay hindi katulad ng hukuman natin, no, sa panahon natin ngayon na merong judge at merong mga lawyer at merong oras. Yung isang kaso, yung isang usapin ay naka-schedule. Ito yung sa panahon natin. Ngunit sa panahon ng Panginoong Jesucristo, kadalasan ay nakaupo yung hukom sa hukuman at meron siyang parang mga tauhan, no, na nakapaligid sa kanya. At doon ay sa parang bulwagan na yon ay dumarating yung mga tao na may daladalang kanya-kanyang usapin. Etong hukom na ito ay walang pakialam kaya nga tinatanggihan niya yung balo. At kung titignan natin, sabi nung nag-aral si Joachim Jeremiah, isang biblical exegete, sabi niya, kasi nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, meron talagang mga corrupt na hukom na rin. No? At yung mga tauhan niya na nakapaligid doon lumalapit yung mga tao at nagbibigay ng regalo, alay o parang bribery, lagay. At kung sino yung pinakamalaki, ayun yung unang usapin na tatalakayin ng hukom, lulutasin. Ngayon itong balo, alam natin sa Biblia, ang balo ay wala ng kabuhayan. Sapagkat ang bumubuhay sa isang babae na may asawa ay ang kanyang asawang lalaki. Ngayon kung ang balo ay nabalo na, namatay na yung asawa, wala na siyang kabuhayan, wala na siyang pagkukunan. Lalo pa nga't maliliit pa ang kanyang mga anak. Kaya nga, itong balo na ito ay pabalik-balik doon, samantalang yung ibang tao ay nalutas na yung usapin. Dahil sila yung pinapakinggan ng hukom dahil may ibinibigay sila. Siya wala siyang maibigay sapagkat siya ay dukha. Ngunit may isang katangian, itong balo na ito, wala man siyang salapi, wala man siyang maibibigay sa hukom, meron siyang isang katangian. At ito yung pagiging matyaga. Persistent ang tawag sa Ingles, no? Yung hindi nawawala ng pag-asa at hindi tumitigil. No? Kaya nga pabalik-balik siya ron. Hanggang isang araw sabi ng hukom,
bibigyan ko na nga ng pagkakataon itong babaeng ito. Dahil pabalik-balik siya rito ng mahaba ng panahon. No? Kaya kahit ako'y walang takot sa Diyos at wala akong pakialam sa ibang tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagampala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. Ang nagbigay ng kalutasan sa usapin ng babaeng ito ay yung kanyang katangian. Hindi siya nawawalan ng pag-asa, hindi siya napapagod, pabalik-balik at hindi tumitigil. At ito ang katangian ng panalangin na itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. At mahalaga ito. Ngayon kung titignan natin, bakit ba parang ikinukumpara ng Panginoon sa talinghagang ito, yung hukom na masungit na walang pakialam sa tao, sa Diyos? Kasi ito ang talinghaga, ito yung pinapatungkulan. Ngayon, wag po tayong maguluhan dito mga kapatid kasi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, meron tinatawag na principle of argument, no? Isang prinsipyo sa pag-aargumento, ang tawag dito ay yung kal vechomer sa Hebreyo. Ito ay argumento mula sa mas mababa patungo sa mas dakila o mula sa mas maliit patungo sa mas malaki. Makikita natin ito sa mga kasulat sa buong kasulatan. Ito ay isang halimbawa sapagkat ito yung logic nila, ito yung lohika. No, ang ibig lang sabihin nito, kung pwedeng mangyari sa isang mababang sitwasyon o mababang kalagayan, pwedeng mangyari sa mas dakilang kalagayan. Kung pwedeng mangyari sa maliit, mas lalong pwedeng mangyari sa malaki. No, halimbawa, sabi sa Lumang Tipan, ang mga Israelita ay pinaparusahan sa maliit na pagsuway. Sa maliit na pagsuway pa lang ay pinaparusahan na sila, lalo na kapag malaki ang kanilang pagsuway. Kaya sabi rin ni Jesucristo, 'di ba? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay makapapagkatiwalaan sa malaki. Ngayon ito yung lohika nila. Kaya nga, kung itong masama at walang pakialam sa taong isang hukom ay pinagbigyan yung usapin ng babae, lalo pa ang Diyos na hindi masama at may pakialam sa ating lahat. Pagbibigyan niya ang ating usapin. Pagbibigyan niya ang ating panalangin. Kaya nga, ang pinakapuso nitong ibanghelyong ito ay yung pag-asa at hindi tumitigil na panalangin. Sapagkat kung iisipin natin mga kapatid, kapag seryoso ang hinihingi natin sa panalangin o seryoso yung sitwasyon natin at naghahanap tayo ng kalutasan at humihingi tayo ng tulong dahil mabigat at seryoso yung nangyayari, hindi tayo hihinto. Kaya lang naman humihinto ang mga tao dahil baka hindi masyadong seryoso o hindi nakikita ng tao yung kaseryosohan ng nangyayari. At ito yung mahalaga. Kaya nga ang isang tao na nakikitang seryoso yung kalagayan ng kanyang buhay at wala siyang sagot, at ang alam niya tanging makakasagot ay ang Diyos, hindi siya titigil na sumigaw sa Diyos, sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, araw at gabi. Sa pamamagitan ng panalangin at pamamag-asa. Ngayon ito ay paanyaya sa ating lahat. Sapagkat ang balong ito ay nagtiis, nagtiyaga at naghintay. Minsan, nanghihinawang manalangin ng mga tao sapagkat meron silang sariling schedule. Pero ang Diyos ay may sarili ring schedule. Minsan ang gusto natin yung panalangin natin ngayon na. Parang vendo machine, 'di ba? Pag may vendo machine, pag may nilaglag kang barya, lalabas na. Hindi ito ang relasyon natin dapat sa Diyos. At hindi ito ang pananalangin sa Diyos na para bang pinipilipit natin yung kamay niya para ibigay ang ating gusto. Ang gusto ng Diyos, no, ay iginagalang yung panahon na nais niya. Sapagkat ang bawat panalangin natin ay may sagot. Palagi na natin pinag-uusapan dito, ano ang sagot sa panalangin natin? Meron 3 kategorya. Ang sagot sa panalangin natin unang-una ay oo. Lalo pa nga't ito ay makakabuti.
ibibigay agad ng Diyos. Ito yung sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, ibibigay agad yung katarungan. Minsan naman ay hindi. Kahit anong sigaw natin, kahit anong pagpupumilit natin, hindi. Bakit? Baka kapag ibinigay ng Diyos, yung hinihingi natin ay mapahamak tayo. At yung ikatlo ay maghintay. At ito ay mas akma sa ebanghelyo natin ngayon. Maghintay sa panahon ng Diyos. Dahil maaring mabuti yung hinihingi natin, ngunit wala pa sa tamang panahon. Ngayon, ang pinakapunto rito, habang naghihintay, ano ang gagawin? Susuko na ba? Kasi kapag sumuko tayo at huminto sa pananalangin habang hinihintay yung sagot, ang ibig sabihin nun, no, para bang hahanap ako ng ibang sasagot at hindi ang Diyos sapagkat wala na akong panahon para maghintay. At ito ang problema ng napakaraming tao. Nagtatampo sa Diyos dahil ang gusto nila ay agad-agad sumasagot ang Diyos. Pero tandaan natin, ang Diyos ay ang may akda ng kasaysayan. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating buhay. No? Kaya nga sinasabi ko sa mga kabataan, bakit ba kayo nagmamadali? No? Yung iba gusto ng humingi ng boyfriend, gusto ng mag-asawa. Sabi ko, ba't kayo nagmamadali? May panahon ang Diyos sa bawat bagay. Yung iba naman agad gustong yumaman, hindi pa nga naghihirap, hindi pa nga dumadanas ng paghihirap sa trabaho, gusto nang yumaman. Bakit ka nagmamadali? Yung iba naman gusto agad gumaling, no, sa kanilang mga sakit. Samantalang unhealthy naman, hindi malulusog yung mga pagkain kinakain. Totoo, gusto tayong bigyan ng Diyos sa panahon niya ng ikabubuti natin. Ngunit kung wala naman tayong kooperasyon at hindi natin nirerespeto yung panahon na gusto ng Diyos, totoo, hindi tayo makapaghihintay. Ngunit itong balong ito ay naghintay. Ang taong nakakapaghintay ay taong palaging may pag-asa. Ngayon ay Jubilee of Hope pa, di ba? Ang isang taong may pag-asa ay naghihintay. Ang isang taong naghihintay ay may pag-asa. Ito nga ang problema minsan, no, ng mga magulang. Lagi kong naririnig yung kinukwento sa akin ng mga magulang. Yung mga anak nila kapag humingi ng bagong cellphone, bagong damit, allowance, dapat ngayon na, agad-agad. Nauna. Pero kapag inutusan, "O anak, maghugas ka na ng plato." Wait. Di ba? "O anak, maglinis ka ng bahay." Wait. Bakit? Nandun sa harapan ng gadget, nandun sa harapan ng computer. No, ganun ang tao, hindi lang yung mga kabataan. Hindi tayo makapaghintay sa panahon ng Diyos, pero minamadali natin yung Diyos. Ito yung paradox, ito yung irony. O kaya nga itong balo na ito, wala na siyang pangahawakang iba. Wala na siyang pagkukunan ng katarungan, wala nang ibang lulutas ng kanyang usapin o suliranin kung hindi itong hukom. At itong balong ito ay tayong lahat. Kung makikita natin na wala nang ibang solusyon, wala nang ibang lulutas ng hinihingi nating katarungan sa ating buhay, anuman iyan, magtiyatiyaga tayo, mamamag-asa at maghihintay. Hindi titigil, gabit araw. No? Kaya nga yung huling bahagi na itong ebanghelyong ito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, totoo ibibigay agad ng Diyos sapagkat hindi siya itong masamang hukom, siya ay isang mabuting Diyos, isang mabuting Ama na ibinibigay yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Ibinibigay yung katarungang hinihingi ng kanyang mga anak na sumisigaw araw at gabi. Ngunit sa huling bahagi ng ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? At bakit kaya tinanong ito ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay paghihintay. Yung mga taong may pananampalataya ay naghihintay sa pagbabalik ng anak ng tao. Kaya hindi tumitigil sa pananalangin. Hindi tumitigil sa ugnayan sa Diyos. Ang problema, katulad nga nung sharing ni Brother Ben kanina, kapag ang relasyon natin sa Diyos ay material lamang at walang totoong ugnayang personal, kapag naibigay na yung material na pangangailangan natin, ayaw na nating maghintay.
Wala na tayong pakialam kung darating ba sa Panginoong Hesus o hindi. No? At ito yung kalagayan ng maraming tao. Kaya nga sabi na Jesucristo, kung sa pagdating ng anak ng tao may maaabutan kaya siyang mga taong may pananampalataya, ibig sabihin mga taong nagtiyatiyaga, mga taong naghihintay, mga taong araw-araw tumatawag sa Diyos. Mga taong araw-araw kumakausap sa Panginoong Jesucristo, mga taong may relasyon sa Kanya. Sapagkat ang talinghagang ito ay hindi lamang sa kung ano ang tinanggap ng balong ito. Ang talinghagang ito ay paanyaya sa ating lahat na huwag tumigil sa pananalangin. Ang ibig sabihin kasi ng pananalangin ay relasyon, ugnayan sa Diyos. Huwag tumigil sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At ang taong may pananampalataya ay aabutan ng Panginoong Jesucristo na may relasyon sa Kanya at sa Kanyang Ama. Yung taong walang pananampalataya, dahil nakuha na yung gusto, ang ibig sabihin wala namang relasyon ang taong iyon kay Jesus at sa Diyos sapagkat ang relasyon niya ay doon sa bagay na matatanggap niya o yung kahilingang matatanggap niya sa Diyos. Ayun yung taong walang pananampalataya. Kaya nga itong ibanghelyong ito ay paalala sa atin at paanyaya. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa simula, huwag tumigil sa pananalangin o laging manalangin. At ito yung napakagandang ginagawa natin. Ang pagninilay ng salita ng Diyos ay isang paraan ng pananalangin. Bible sharing, isang paraan ng pananalangin. Magbasa ka lang ng Gospel of the Day at manalangin at magnilay sa Ebanghelyo sa araw na yon, tayo na ay nananalangin. At ito ang inaasahan ng Panginoong Jesucristo sa pagbabalik niya. Mga taong may pananampalataya dahil hindi tumitigil manalangin. Ang ibig sabihin, hindi tumitigil sa ugnayan sa ating Panginoong Yesus at sa Diyos na nasa langit. Sige mga kapatid, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Ngayon, napakaganda sa ating Biblical Spirituality Weekly, may portion din no, na tayong lahat ay mananalangin at inaanyayahang manalangin. No? Kaya nga kung sino man yung gustong magtaas ng panalangin, no, mag-unmute po kayo no, at itataas ninyo ang inyong panalangin at bilang simbahan, sama-sama nating itataas sa Diyos no, ang inyong mga panalangin sa mga magtataas ng panalangin. Sige po, pwede na pong mag-unmute para makapaghain ng panalangin sa ating Diyos Ama na nasa langit. Diyos Ama, pinapanalangin ko po sa inyo at hinihingi na magkaroon lagi ako ng courage upang magkaroon ng perseverance, maging persistent sa aking pang-araw-araw na panalangin. Higit po doon sa mga bagay na aking pong hinihingi at pinipetisyon sa Kanya. Ganon din po, lagi akong umasa na kaya po na ang Diyos ay magiging napakabuti sa akin at ibibigay niya sa akin ng karampatang kasagutan sa aking panalangin. Ito po ay hinihingi ko sa ngalan ng Panginoong Jesus. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang kasalukuyan po nararanasan ng aming buong bansa. Nawa Panginoon, sa kabila po ng mga kabi-kabilang mga earthquakes po sa aming bansang Pilipinas, bigyan niyo po ng kapayapaan ang puso po ng bawat isa at patuloy po na maniwala at magtiwala at manalig po sa kapangyarihan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga Bible Apostol na patuloy mo po kami, Panginoon, bigyan pa ng malalim na ugnayan sa inyo at ang mga panalangin nito ay ito aming panghawakan upang mas lalo po kaming tumibay sa mga
problema, sa mga darating na mga pagsubok sa aming buhay. Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng mga bagay na makakatulong sa aming kapwa. Panginoon, ito po ang panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin nakatago sa aming mga puso sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Para ng salamat. Bigyan mo kami Bigyan mo ngayon kami ng aming ngayon ng aming kakanin sa kakanin sa araw-araw araw-araw. at At patawarin mo patawarin mo ang aming kami mga sa sala aming mga sala. para ng Para pagpapatawad ng namin sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin nagkakasala sa at amin. huwag mo At kaming huwag mo ipahintulot sa kaming tukso ipahintulot sa at tukso. iadya mo At kami sa iadya mo lahat ng kami masama. sa lahat ng masama. Amen. Ngayon po, tayo ay pupunta sa announcement. Tere, ang ating secretary ng ARCAM Ministry on Biblical Apostolate. Salamat po, Father, sa buong pagpapakilala. Ayan. So, ayan, share ko po ang aking screen. Bagamat medyo malayo po. So, katatapos lang po ng ating monthly formation last Saturday. Maraming salamat po sa mga nakapunta at nakarating. At para po sa mga nanghihingi ng ating PPT, ayan, i-message nyo lang po ako, nakapag-send na po ako sa iba. Ito po yung mga entry programs na sinabi po ni Father last time. So may mga nakaschedule po tayo sa iba't ibang parokya. So ang latest po ngayong darating na Friday ay sa St. John Bosco Parish. Ito po ay Friday simula alas 7 po ng gabi hanggang alas 9. Tapos po, kinabukasan, ayan, meron na po agad. So, ang entry program naman po ay gaganapin sa Our Lady of Fatima Parish sa Don Carlos Revilla Street sa Pasay City. So, ito po ay umaga, 8:30 po ng umaga hanggang 12 noon po. So, para po sa mga magko-confirm na hindi po kasama or hindi po kabilang sa parokya na ito pero nais nyo pong sumama or nasa karatig na parokya po kayo, i-message nyo lang po si Sister Christy de la Cruz. Yan, ay sorry, na next ko agad. So, ang schedule po nun ay October 18 and October 25 po. So, magkasunod po na Sabado. At sa Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist naman po sa San Juan City, November 8 and 15, 8 a.m. po to 12 noon. At sa San Jose de Trozo Parish naman po sa Masangkay, Santa Cruz, Manila, sa October 26 naman po siya magsisimula. So 8:30 po sila ng umaga. At ito pong lahat ng entry program po na ito ay libre. So kailangan nyo lang pong dalhin ang inyong mga Biblia, notebook po at panulat para po magamit nyo po sa araw po na iyan. So ito po ang summary ng ating upcoming events mula sa darating po na November 29 ng ating Advent Recollection, Christmas celebration sa December 27. At ayun po, yung dalawang event po na yan ay libre. So kung may mga kaibigan po kayo na nais pong sumama, imbitahan niyo lang po sila at sabihin niyo po itong dates po na ito. At kung makakapunta, i-confirm niyo lang po sa inyong mga parish coordinators. Kung hindi naman po kayo kabilang sa kahit anong parokya, i-message niyo lang po ang ating Facebook page para po mabilang po kayo para po sa mga araw na iyan. At sa pagsisimula naman po ng taon, ayan, sa January 9 to 11 ang ating Bible Youth Camp sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo City. At ang inaabangan ng lahat, ang Bible Apostles Commissioning po natin sa January 17, 2026, 9 a.m. to 12 noon po sa San Carlos Seminary Auditorium. Yan. So may pinrepare po kaming teaser para po sa mga kabataan na mga nagdududa pa or nag-iisip pa kung sila ay sasama. Panoorin po natin ang maikling video po na ito. Ayan.
So marami pa po tayong magre-release po kami ng poster po, pero habang nag-aantay sana po sa inyong mga parokya meron na po kayong, iniimbitahan, para po sa darating po na mga petsa po na sa January. Ayan, so panigurado po na magiging makabuluhan, masaya, at magiging malapit po ang inyong mga kabataan sa ating Panginoon po sa mga araw po na iyan. At ayan, ating pong mga social media accounts, meron po tayong YouTube channel at Facebook page kung saan, araw-araw po na se-send po ng liwanag ng mabuting balita, nagpo-post po na pwede po nating maging, source po ng ating, reflection or daily, source po ng ating, panalangin. Ayan, maging katulong po natin sa ating mga panalangin. And ayun, patuloy pa rin po ang ating, Biblical Spirituality Weekly every Tuesday nights, 8 PM to 9 PM. So, balita ko po sa susunod po na, Tuesday, ito po ay open pa po. So, bakante pa po ang schedule po na ito. So, baka meron pong nais po sa inyo mag-volunteer. Hindi po kailangan na isang buong, parish po kayo. Kung kayo po ay individual, kahit po sa ibang dioceses, bukas po ang aming Biblical Spirituality para po sa lahat. So message niyo lang po ako. O di naman po si Brother Andrew Cruz, siya po ang ating coordinator para po sa ating Biblical Spirituality Weekly. Ayun lang po, Father. Sana wala po ako nakalimutan. Maraming salamat po. Salamat, Tere. So ngayon, mga kapatid, yung sa ating Advent Recollection sa November 29 ay imbitado po lahat, no? Medyo umarkila po tayo ng mas malaking lugar para magkasya po tayo. And then sa December 27 naman, katulad nung last year, bawat parish ay nagkaroon tayo ng potluck, no? Siguro magkakaroon ulit tayo ng commission ng for food para i-message nyo kung ano yung dadalhin nyo. May nagdala po ng 2 lechon nun. Baka ngayon mas maraming lechon yung dadalhin. And then sa Bible Youth Camp po, yung ating mga kabataan, ngayon ay aktibong-aktibo, ay naghahanap po ng mga bahay, no, na mapapangarolingan. Baka meron po kayong kilala, no, para mangaroling sila doon, no, para po sa mga gagamitin natin sa Bible Youth Camp. Ngayon naman, kung meron kayong mga kabataan na ipapadala po sa ating youth camp, pwede rin po nilang gawin as a parish na sila ang mangaroling para mag-fundraising. And then sa January 17 po, si Cardinal po ang nag-schedule noon para sa ating Bible commissioning. Kaya po sana nandun po tayong lahat. I-ano na po natin yung date. I-reserve na po natin yung date, January 17. Dahil gusto po tayong makita ng ating mahal na Cardinal. Sige po. Maraming salamat sa gabing ito na ating muling napagnilayan ng salita ng Diyos, ang mabuting balita, tayo nakapagpahinga sa kanyang pag-ibig. Ngayon po, tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Good night po sa inyong lahat. Maraming salamat Thank you po po. sa Ildefonso. Good night, everyone. Salamat po sa Night, lahat. Father. Thank you. Thank you. See you on Salamat Friday. po. Yes, makita-kits po Thank you tayo po. sa See you on Ildefonso. Saturday. Tere, Yes, see you on Yes po. Saturday. Ate Christy, salamat Thank po. you.